mababawasan yung corruption sa atin, attorney. Apo. And this is how we change the world, ano? We change it one soul at a time. Yeah. Isa-isa po, isang kaluluwa, isang leader, and kung lahat tayo ng mga mananampalataya will make it a mission to make disciples of all nations. Imagine mo, yung multiplying effect yan, ano? Ikaw na isa, maka-disciple ka ng 10, and yung 10 mo magdi-disciple ng 10. The change will come rapidly, but we cannot share God if you do not have God in you. You cannot share what you don't have. So, kaya like ko sinasabi, umpisahan po natin sa ating mga sarili. Yung pagbabago, sa atin mismo magmumula yan. Hindi ko mo pwedeng sabihin pagbabago para sa ibang tao o ikaw mismo, hindi mo kayang gawin yan para sa sarili mo. Gawin mo yan muna para sa iyo, sa pamilya mo, and then para sa bayan. Amen, amen, oo. At para sa ating mga taga-subaybay ngayon, ang isang encouragement namin sa inyo ay tulad na sinasabi ng aking kasama si Atty. Ferrari, sabi niya ay simulan sa sarili. Alam nyo, nalulungkot ako kapag may kapwa natin, Pastor, Atty. Mike, nasasangkot sa anomalya pagkatapos malakas pa ang loob. Oo nga, naninisi pa eh. Oo. Sana naman huwag na isama ang Diyos kapag ganyan ang ano. Kasi ang napagtatawanan, that mayroong isang verse sa Bible that it's because of them many people mock the word of God or make fun of God, ika nga. No, di ba? Ang tawag dito na nabablaspheme ang ating Panginoon because of such kind of attitude publicly. Wag naman nawa mangyari, simulan natin tayong mga maliliit na mga manggagawa o tayong maliliit na mga sabi nating karaniwang Pilipino. Panindigan natin ang katotohanan sapagkat sa katotohanan lamang tayo pipwedeng tumindig at yung mga magpapalaya sa atin. Hindi itong mga politiko na kung saan ay alam naman natin ang karamihan sa kanila, they just want to be in politics because they want convenience, prestige, and of course, because of politics, some of them are really greedy in power, greedy in money, in everything. At sana nga ay dumating yung level na napakalinis ng ating politika magsimula sa election. And speaking of election, attorney, malapit na yung barangay election, di ba? At minsan, yung barangay election na yan, dyan na nagsisimula eh. Di ba? May mga alaga yung mga politiko, bibigyan nila, o ito, sa barangay mo. O, di ba? Oo, anong may papayo mo sa mga barangay na tatakbo ngayon? Barangay candidates. Alam niyo yung nakakalungkot ngayon, itong sistema ng vote buying, nakarating na siya hanggang sa barangay. Yes. Pati sa barangay level may mga bilihan na ng boto, 500, yung iba yung mga pagmayayaman yung kandidato 1,000. Ganun na rin ang sistema ng bilihan kasi naging profitable na rin pati yung pag-upo sa posisyon sa barangay. There was a time, I remember mga 1970s yung namayapang lolo ko, si Hermenegildo Peralta, kauna-unahang barangay chairman sa aming barangay doon sa Barilos. Ang barangay chairman nun walang sweldo. Hindi wala silang allowance, Kaya walang gustong magbarangay eh. Kasi pag may away, ikaw pa yung tatawagin. Del Mar yung patawag sa'yo nun eh. Tama. Noon talaga, ang pagiging kapitan ay serbisyo. Pero ngayon, uso na nga ito na meron silang sariling mga pondo, na kung may kontrolado sila, pati mga barangay captain, may sarili na mga kontraktor, o di kaya sila mismo ang kontraktor. Itong nangyayari na ito sa ating mga barangay, it is a larawan, itong eleksyon ng barangay ay larawan
paano natin tinatrato ang eleksyon sa buong Pilipinas. And I Tama. really think, even itong mga posisyon na ito, I mean, right now, we have more than 740,000 elected officials, kasama na yung sa barangay. Ang barangay officials natin, kasama yung SK, nasa mahigit 400,000 na mga elected na mga officials. Alam mo kung ilan ang sundalo natin at police combined? You only have about 350,000 police and soldiers combined. Ibig Oo. sabihin, mas marami tayong politiko kaysa sa mga pulis at mga sundalo. So that's how disproportionate yung natin. Dito mo makikita that our system is bloated. Ang ating bureaucracy is bloated. There are so many positions that are not necessary. And I think kailangan nating baguhin ito para makatipid ang ating pamahalaan. For example, yung legislative natin, department, ilang level yan? Meron kang legislature ng SK, legislature ng barangay, tapos meron kang municipal councilor, meron kang provincial councilor, tapos may congressman ka, tapos may senador ka pa. 6 na level ng paggawa ng batas. Samantalang sa Biblia, 10 commandments na binigay, hindi pa natin masunod eh. Di ba? May mga 15,000 laws na tayo. Oo nga eh, oo. Yung lahat ng yun. Ewan ko kung